Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, pag-uusapan natin, ano nga bang jeepney ang mas babagay sa'yo? Yung 3-door o yung 5-door? Ano, ready na ba kayo? Tara na! So yung jeepney kasi hindi siya basta-basta yung pagpili nito kasi hindi lang variants yung meron siya. Kumbaga hindi lang yung entry level, mid level, tsaka top of the line Ito meron ng mga variants plus meron pang dami ng pintuan. Yun na nga yung pag-uusapan natin Merong 3-door tsaka 5-door. So simulan na natin Unang-unang pagpipilian mo dito kasi ilan ba sasakay? So based on our experience, yung jeepney kasi namin yung 3-door. So dito kasi 4 ang makakaupo plus may cargo pa sa likod. So yung sa amin kasi 2 yung makakaupo sa unahan, pwede ring 2 sa likod kaso wala ka ng cargo. So kung kailangan mo kasi ng cargo, kailangan mong itupi yung upuan sa likod. It's either kalahati or yung 2 upuan sa likod yung itutupi mo para makalagay ka ng gamit. So ang problema pag nag-outing kami, lalo na kung malayuan, maraming gamit na dala. So yung isang baby namin nandito, si Cass, tapos sa kabila, puro gamit na yung nakalagay. So lumalabas 3-seater or 2-seater lang talaga yung 3-door na jeepney. Pero ito kasing 5-door, ang pinagkaiba, 4 talaga yung makakasakay, tapos may cargo pa kayo sa likod. At ang difference pa pag malayo ang biyahe kasi, sobrang komportable ng upuan dun sa second row seats. So yung sa amin kasi yung 3-door, flat lang yung upuan. Kaya mafo-fold flat mo yung cargo space. Kasi nga manipis lang yung cushioning ng upuan. So dito naman kasi makapal yung upuan. So pag finlat mo siya, hindi siya flat talaga yung cargo space, pero at least marami ka pa ring mailalagay. Mas marami kesa dun sa 3 doors. So yun na nga pala yung second topic yung lalagyan ng gamit. So nakasama na siya doon. Sunod naman yung looks Pareho silang gwapo actually. Totoong parehong gwapo. Pero para sa akin kasi mas cute yung 3-door kasi mas maliit. Pero in fairness naman kung pag-uusapan lang yung liit, maliit pa rin naman to kasi humaba lang siya ng konting-konti. So yun lang yung difference niya. Kasi yung difference niya na iba, yung kunwari yung may mga chrome na siya dun sa mga slots sa grill, ganun. Tapos yung reverse sensor may konting nakausli. Kumbaga hindi mo na mapapansin talaga yun yung mga matte body moldings, pareho naman silang meron. Two-tone, kagaya ng amin, two-tone din. So may black yung bubong, ito red. Yun nga lang sa amin, nakita nyo naman, diba? Black yung bubong, tapos chiffon yung katawan. So basically talagang pintuan lang yung pinagbago doon sa labas Sa loob may mga konting difference lang kagaya nga nung infotainment system. Tapos dahil nga may pintuan sa likod, meron na siya mga bukasan ng bintana. Pero ang pinaka mararamdaman mo kasi dito yung ride. Kasi yun yung medyo napansin kong may pinagkaiba. Hindi naman masyadong malayo, pero may pagkakaiba. So una na dyan yung steering. So dito kasi sa steering sa 3-door, pag niliko mo siya kasi sumusunod agad. So yung turning radius niya mas maliit din. So dito kasi napansin ko dito sa 5-door, yung steering niya, kumbaga kung ganito lang yung manibela mo, kailangan medyo ganituhin mo pa para lumiko dun sa gusto mong liko. So yun nga, ang nangyari din, dahil nga mahaba siya, yung turning radius niya medyo lumaki ng konti. Pero sa totoo lang konting adjustment lang naman yun sa driving mo. After a while, pagka nagda-drive ka na ng tuloy-tuloy, siguro mga 20 minutes, kuha mo na rin naman kaagad yun. At saka feeling ko kasi kung kunwari hindi nyo naman dinadrive yung 3-door na jeepney, tapos nag-drive kayo ng 5-door na jeepney, baka hindi nyo nga mapapansin yun nagkataon lang kasi sa amin, yun nga, gamit kasi talaga namin yung 3-door na jeepney. Tapos ngayon ginamit ko to, kaya medyo may iba. Sumunod naman yung suspension setup nitong dalawa, parehas lang naman sila. Pero yun nga nakakapagtaka, may pagkakaiba sila sa ride. Kasi ang nangyari yung sa 3-door kasi, napansin ko lalo na pag sa humps, pag tumalbog yung unahan ko, tapos tumalbog yung likod, sa 3-door kasi ramdam na ramdam mo kasi yung gulong andito lang talaga sa likod mo. Ngayon kasi dahil humaba yung wheelbase nitong 5-door, ang nangyari, pag nag-humps ka, pag
nag-bump yung unahan, malayo pa yung likod. Kaya pag nag-bump yung likod, kumbaga kung ito yung stick, no, kung ito yung gulong, kung mas malayo, mas konti yung galaw mo sa unahan. Pero pagka kunwari ito lang, ito maiksi lang, mas malapit, tas ganun din kataas yung talbog, mas ramdam mo dun sa unahan. So ganun yung nangyari. Kaya kung gusto nyo ng better riding na Jimny, actually mas okay to. Hindi lang sa humps yun, kasi mapapansin mo rin yun kahit yung mga yung mga aspaltong naging semento, yung mga rough road sa mga provincial roads, mapapansin mo rin. So yun, next naman yung sa mga derechuhan, mas stable tong 5-door. Kumbaga parang sa suspension din, parang mas mahaba nga siya. So ang nangyayari kasi, 'di ba, sa steering, konting liko hindi mo pa mararamdaman. So ganun din siguro dahil nga kunwari may mga hangin, so hindi mo siya mararamdaman agad na medyo malakas yung ganun ng hangin. Pero syempre ramdam mo rin, kasi syempre kahon talaga, no? So hindi tayo masyadong nagbigay ng importance dun sa aerodynamics kasi nga kahon talaga. Pero gwapo naman. At pasalamat nga pala muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Attosport. Ito ang Attosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Attosport, moving life. So next na pag-uusapan naman natin, syempre yung presyo. Mas malaki tong Jimny na to, nagdagdag ng pintuan, nagdagdag ng space, nagdagdag ng bakal na ginamit. So talagang medyo mas may presyo talaga tong 5-door. So yung mga prices ilalagay na lang natin dito sa gilid, 3-door, 5-door, para makita nyo yung difference. Pero yun nga, basically mas mahal talaga yung 5-door kasi mas malaki. Sa maintenance naman, pareho lang kasi pareho rin naman yung makina, pareho rin naman yung gulong, kumbaga same sizes. So wala kang problema sa sa maintenance. Kung magkano yung sa 3-door, malamang ganun din sa 5-door. Isa pa, kung priority mo rin yung Android Auto and Apple CarPlay, itong 5-door na yung kukuhanin mo kasi yung 3-door nga wala. So basically, meron akong dalawang say dito sa Jimny 3-door or 5-door, meron akong dalawang verdict. So unang-unang verdict dyan, para sa akin kasi, parang mas gwapo talaga yung Jimny 3-door. Kaya kung kunwari, ako ang bibili ng Jimny, at meron naman akong mga malalaking sasakyan, meron naman akong 5-door, o meron naman akong 7-seater, meron akong mga ibang sasakyan, malamang ang kukuhanin ko yung 3-door kasi gusto ko yung cute, capable pa rin naman. Tapos kung kasama ko naman kasi yung pamilya ko, edi yung ibang sasakyan na lang gagamitin ko, 'di ba? Pero kung kunwari ikaw namimili ng sasakyan at talagang isa lang yung sasakyan na mabibili mo, mare-recommend ko sa inyo na ang kuhanin nyo na lang itong 5-door. Kasi talagang mas magagamit mo yung space, mas maraming tao yung makakasakay, at saka mas komportable compared dun sa 3-door. Pero ito yung final say ko, kasi sabi ko nga, dalawa, diba? So yun yung una. Pangalawa, ito yung pangalawang say ko. Kung kayo ay namimili ng Jimny, ito honestly, in all honestly,
nagkakaubusan ng stock. Kaya kung ano yung makita nyong jeepney, kahit anong variant pa yan, o kung 3-door man yan o 5-door man yan, ako, kunin nyo na kasi meron ako mga friends na naghahanap ng 3-door, wala pa rin. So kung may makuha kayong 5-door, nako, sige, i-go nyo na yan. Ayun lang naman ang say ko, no? Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na. Dito pala. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.